na doon pa lamang sa NEP, nakikialam na, sinabi ni Cabal to, ni Yusek Cabral, Yusek Cabral ni Pilipinas. So doon pala sa ni Tito Soto, ni Ping Lacson, sinabi rin nila yan, nagsisingit na ng mga proyekto yung mga legislators, congressmen o senators. Doon pa lamang sa NEP, kunyari sa DPWH, na nagpapasa ng kanilang proposal sa DBM, sinapasok na nila yung mga, akin to tulay na to, akin to flood control na to. Yung atin po na yun, kanya rin yung contractor. So pag lumabas po sa GAA yun, i-advance na niya ang contractor. So yung contractor, gaya ng Diskaya, mangungutang na ng pera sa bangko yan, tapos ibibigay na. Yun na po yung billion-billion na allocable. Before, noong 2013, noong PDAF time, ang congressman at ang senador, limitado lamang dun sa kanilang 70 million tsaka 250 million. Pero yung budget ng departamento, sa departamento po yun. Pero ngayon, iba na. Ang proyekto ng departamento na pumasok sa kanyang distrito, inaangkin na ng kongresista. So, hihingi na po yung mga contractor. So, going back to the answer to the question, is there weakness in the law? There will always be a weakness in the law. Pero I think at this point, there is more weakness in governance than the law. Dahil if this was the time, kaya na mag-compare ng Pangulong Duterte, may PI na sila dyan, tsaka may don't F with me na kagad sila dyan. Mga PI nyo, don't F with me. Andyan na kagad ang PACC, andyan na kagad ang DOJ, NBI, COA. Alam nyo po, walang biro. Yung lumabas dati yung PCSO, di ba, nagpatayan sila dyan eh. Di ba, may pinatay na isang board of director, tapos sabihin na may corruption. Pinuntahan po namin kagad ang PCSO. Umiyak si Garma eh. Ganon ang fear ng mga tao nun. Walang biro, pagdating ko doon, hindi ko pa naman namin meet si General Garma noon for the first time. Just because merong news lang na merong problema sa PCSO and there was a clamor, pinuntahan ko kaagad. Unexpected visit. Nung makita ko ni General Garma, tumiligit, dito na sila. Ganun po. Customs. Pumunta po ako dyan, magsiserve lang ako ng subpina pa lang. Kalahati ng opisina umuwi sa takot. Paglabas namin, sabi nila Commissioner Guerrero, natipak nung naman chairman, paano ba naman kayo magtatrabaho nito? Bakit? Kalahati ho na staff namin umuwi na sa takot, di alam kung sino dadangkutin nyo. DPWH nung panahon mo namin. 1 month in my appointment, 2018. 1 month in my appointment. Wala pa kami opisina. Nagmi-meeting kami sa mga restaurant dahil wala pa kami opisina. Asawa ni si Kuya Ted, asawa ni Atty. Yvette pa, kasama ko nun sa PACC. Sa restaurant na kami nagmi-meeting kasi nga wala opisina. Nakakuha na po kagad ako ng report na merong district engineers na nangongolekta ng 10 milyon sa 100 milyon project dito sa CAR. Tapos yung isa kong whistleblower, pinagdala ko ng body cam, inilatag yung 4 na milyong piso sa lamesa ng DE para makuha yung project dito po sa Pasig. In-expose ko po kagad yon, kinasuhan kagad, tinanggal kagad ng Pangulo, nirelieve kagad kaso, pinangalanan kagad yung DE, pinangalanan kagad yung mga congressman doon. Tapos pinatawag ko na po lahat ng district engineers nun sa buong Pilipinas. Kinausap ko si Secretary Mark Villar pa nun. Sabi ko, pare, ito ang mga nahuli ko. Kaso babalentong sa ito, pare, pag hindi natin inimbestigahan to. Hindi, sabi niya, pare, patakon mo lahat. Paimbestiga tayo.
Natawag po namin lahat ng district engineers noon, tapos pinakita namin yung nangyari, nakita naman nila sa news. Simple lang ang sinabi ko, mga kasamahan, sabi ko, lahat tayo rito professionals. Ibig sabihin, hindi kailangan maraming salita para magkaintindihan tayo. Ito na lang po sasabihin ko sa inyo, sabi ko. Kung meron man kayong nagawa noon bago kami dumating, hindi ko nahuhukayin yun. Pero wag lang kayong magkakamali ngayon. Dahil pag ngayon kayo nagkamali, ikakahong ko talaga kayo lahat. Sabi ko, tapos, alam ko naman na tinatakot lang kayo ng mga congressman ninyo. Ngayon, sabi ko, huwag kayong matakot doon. Pag tinakot kayo niyan, magsabi kayo sa akin, dadalhin ko kaagad kay Paolo. Ano gano'n? Sabi ko sa kanila, alam niyo po, after noon, bumagsak ang reports ng korupsyon sa DPWH. Bumagsak po. Yung mga deep state engineers, USEX and ASEX, started putting up a strong stand against sa congressman. Hindi na pinayagan. Nalaman ko nung huli. Okay, nung hindi na po ako chairman, wala na tayo sa pwesto. Sabi niya, hindi, boss, hanggang 12% na lang sila. Pero all in. Hindi namin na zero dahil alit ng office sa PCC, isa, 250 districts yan. Pero hindi gaya ngayon, ghost projects, 25%, parang wala lang. Because there was fear. So, there was fear because it was the president leading the charge. Minumura sila, hinihiya sila, di ba? Wala akong pakialam sa inyo. PI nyo, patayin ko kayo. Kaya, ito pong nangyayari ngayon, nandiyan na po ang mga opisina, Ombudsman, COA, NBI, DOJ, meron pang ICI, na pwede nang kumilos. The Ombudsman can already initiate by himself an investigation even towards the President. Not for purposes of filing cases, but for purposes of filing an impeachment case. Now, that's another topic kung ipa-file ng impeachment case. Pero, ang point ko, kung meron na bang mga opisina na pwedeng kumilos, of course. Pero, gagawin ba to? Yun ang ating kini-question. Bakit hindi nyo pa ginagawa? Pwede naman gawin. So, ito po ang maghahunt sa Pangulo at sa ating gobyerno na question sa mga tao. Gagawin mo pa talaga ang trabaho mo? Hindi. And this is not only affecting government, politics. This is affecting and eroding or affecting national security. This is already a national security problem because political insecurity is the foremost and the most important security element in national security. National Security Administrator po ako, I finished my MNSA. At ang political security is the most important or the number one security element in determining, in assessing, and establishing national security. Sobra ang distrust ng tao ngayon sa gobyerno, sa korupsyon, nakakahiya ng tawagin congressman. Totoo lang, nakakahiya. Hindi ko na kailangan sabihin, alam naman ng lahat po yan. Pero unless this is addressed by the President, hindi mahihimasmasan ang question at ang buksok ng damdamin ng Pilipino, and he has 3 years to do that. He has 3 years to do that. Utusan mo na. Hindi mo mautusan ng ombudsman, pero at least man lang sana marinig. Diba, marinig. Tamo po to. Lastly, ang laki-laki na ng kontrobersya. Pero may revelation pa yung isang congressman na marami pa rin allocables at non-allocables sa budget 2026. Paano nakikita na naghuhulos dili siya, di ba?
na lip service. Diba?